14 days. Yan daw estimate ng ilang US specialist kung gaano tatagal ang Taiwan kung simulan ito ng full invasion. Pero mula 2024 hanggang ngayong 2026, ginastos ng Taiwan ang pinakamalaking defense budget nila in history. Ang tanong bakit? At sapat ba yon? Sa video na ito, pag-uusapan natin yung 5 totoong ginagawa ng Taiwan ngayon base sa public reports ng gobyerno nila at ng mga research group. Walang hype, facts lang. Bakit mainit ang Taiwan Strait? Taiwan, self-governing na sila since 1949. Pero inaangkin ng China na parte sila ng One China. Ang unang hakbang na ginawa ng Taiwan ay simula January 2024. Binalik ng Taiwan ang 1-year mandatory military service. Dati 4 months lang. Lahat ng lalaki na ipinanganak 2005 onwards, 1 year na training. Target nila, 1.5 million trained reservists by 2028. Sa ngayon, nasa 169,000 active soldiers sila plus 1.6 million reservists sa papel. Pero binago nila training. Hindi na open field battle, mas focus sa urban warfare, drone operation at paggamit ng anti-ship missiles. Goal nila simple, gawing porcupine ang Taiwan. Hindi pinakamalaki pero masakit kagatin. Pangalawang hakbang ay tinawag nila itong overall defense concept. Ibig sabihin, hindi na sila makikipaglaban ng barko laban sa barko, eroplano laban sa eroplano. Sa halip ay nag-invest sila sa mga mobile missile launchers, sea mines, at libo-libong drones. Mga armas na maliit, mura, pero mahirap hanapin at mahirap sirain. Noong 2023 to 2024, bumili sila ng 100 plus HIMARS rocket systems at Harpoon anti-ship missiles galing US. Nag-order din ng 10,000 plus loitering drones. Ang malaking kalamangan nito ay mas mura magpabagsak ng malaking barko gamit missile na mas mura kesa sa barko mismo. Ang pangatlong hakbang ay hindi lang sundalo naghahanda, pati civilians. Mula noong 2023, na-train na ng Taiwan government ang 400,000 plus civilians sa first aid, firefighting at emergency response. Lahat ng cellphone sa Taiwan may air raid alert app na. May map kung saan pinakamalapit na bomb shelter. Pinapalakas din nila stockpile, target nila 11 days fuel reserve at 6 months rice supply. Pati buildings, unti-unti nire-reinforce. Pang-apat na hakbang ay tinawag itong Silicon Shield dahil 60% ng chips sa mundo galing sa TSMC ng Taiwan. Mas magdadalawang isip daw ang mundo na pabayaan sila. Pero alam din ng Taiwan na unang tatargetin ang tech. Kaya pinalakas nila cybersecurity. Sabi ng Taiwan Ministry of Digital Affairs, 20 million cyber attacks per month ang na-record nila noong 2024. Majority galing China. Naglagay din sila ng redundancy sa submarine internet cables. Kasi pag nakat yan, putol communication ng buong isla. Ang panglimang hakbang ay hindi kaya ng Taiwan mag-isa, kaya importante na mas palakasin nila ang kanilang alyansa sa US at mga allies nito. Policy ng US ay strategic ambiguity. Hindi nila sinasabi ng 100% kung magde-defend sila, pero tuloy-tuloy bentahan ng armas. $19 billion worth ng weapon sales mula 2020 to 2025. Japan at Philippines mas vocal na ngayon na Taiwan security is regional security. Dahil sobrang lapit nila sa Taiwan Strait, nagpapadala rin US, Japan, Australia ng warships
para mag-drill malapit sa area yearly. Signal yon sa China. Ngunit ang tanong, handa ba talaga Taiwan? Mas handa sila ngayon kumpara 5 years ago. Yes, pero walang defense na 100% effective pag superpower ang kalaban. Ang goal nila ngayon, gawing sobrang mahal, sobrang tagal, at sobrang gulo ang invasion para magdalawang isip ang China. Pero sa dulo, military lang parte ng equation. Politics pa rin magde-decide. Tanong ko sa'yo, peace pa rin ba mangyayari o papalapit na tayo sa conflict? Comment mo opinion mo.